Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. PAF nagpadala na ng investigation at recovery team sa bumagsak na military chopper. Yan ang MBC TV Network News, ni Kyle Bulyas. Nauwi sa trahedya ang isa sa gawasan ng Humanitarian Assistance at Disaster Response Operation ng 6 na tauhan ng Philippine Air Force para sa mga nasalanta ng Typhoon Tino. Ito ay matapos mag-crash ang sinasakyan nilang Super UA helicopter malapit sa bisinidad ng 60th Infantry Battalion sa bayan ng Loreto sa Agusan del Sur. Wala ni isang nakaligtas sa mga tauhan ng Air Force na sakay ng helicopter. Ayon kay Colonel Maria Cristina Basco, tagapagsalita ng Air Force, kasalukuyan pa ring nasa crash site ang mga labi ng mga biktima. Nagpadala na rin sila ng kanilang investigation team para alamin kung ano ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter, gayong napag-alamang hindi masama ang lagi ng panahon sa pinagbagsakan ng aircraft. Kaya nagpadala po kami ng investigating team and yung recovery team din po from the Air Force para po agaran pong makonduct po yung pag-investigate po para po malaman po natin yung cause. Medyo maaga pa po para po mag-speculate kung ano po talaga yung naging cause. Kaya po, naantay lang po natin yung result ng investigation. Sabi ni Basco, maayos na nakalipad mula sa Davao ang 4 na aircraft patungong Butuan City pero nawalan sila ng komunikasyon sa isang chopper dahilan para maglunsad agad ng search and rescue operation. Kaugnay nito, grounded na muna ang lahat ng operasyon ng mga Super UA helicopter ng Air Force habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa kabila nito, sinabi ni Basco na tuloy-tuloy pa rin ang kanilang relief at disaster response operation sa tulong ng iba pa nilang air assets. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, inflation sa bansa nitong buwan ng Oktubre, napanatili sa 1.7%. Kinumpirma ng Philippine Statistics Authority na nanatili sa 1.7% ang inflation rate ng Pilipinas nitong Oktubre. Ayon kay PSA Chief National Statistician Claire Dennis Mapa, pareho ito sa naitalang antas noong Setyembre, ngunit mas mababa kaysa sa 2.3% na inflation noong October 2024. Pangunahing sanhi ng inflation noong Oktubre, ang pagtaas ng presyo ng galunggong, upo sa bahay, at bayarin sa kuryente. Samantala, bumabagal pa rin ang inflation sa bigas, na may negative 17% na inflation rate noong nakaraang buwan. Sa Metro Manila, bahagyang tumaas ang inflation sa 2.9% mula sa 2.7% noong Setyembre, dahil ito sa mas mataas na singil sa kuryente at presyo ng pagkain sa mga restaurant at cafe. Sa labas naman ng NCR, bumaba ang inflation sa 1.3% dahil sa pagbaba ng presyo ng pagkain. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 4 PM edition.